masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bakit kaya mga idol sa tuwing mayroong nangyayaring hindi maganda sa pamilyang Duterte ay palagi na lamang sinisisi ni Inday Sara Duterte ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos, na kahit kitang-kita na nga mga idol ang mga ebidensya ay tila ang lahat ng ito nga mga idol ay hindi totoo para sa kanya, at para sa kanya nga mga idol ang lahat ng ito ay propaganda lamang at para sirain mismo daw di umano ang kanilang pamilya. At ang lahat ng binabato di umano nga mga idol sa kanilang pamilyang Duterte ay puro kasinungalingan lamang di umano nga mga idol at walang katotohanan, at ang lahat ng ito di umano nga mga idol ay ginagawa lamang ng administrasyon upang Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Ganito ba talaga mga idol ang mindset ng ating Vice Presidente, na kahit kitang-kita na nga mga idol ang ebidensya laban sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte ay hindi pa rin ito sinasabi ang katotohanan at pilit na pinagtatakpan? Dahil ba sila nga mga idol ay ma-impluwensyang tao? Dahil ba sila ay makapangyarihan na kaya nilang pasinungalingan ang katotohanan? Marami nga mga idol sa mga vlogger ng DDS na nagsasabi na AI di umano ang video. Paano mga idol magiging AI ito samantalang kuha ito sa CCTV? Ito ang katotohanan mga idol, na marami pa tayong hindi alam sa pamilyang Duterte, at tanging sila nga lamang mga idol ang nakakaalam sa kanilang mga sarili kung ano ba talaga ang totoong pag-uugali mayroon sila. Kung ikaw mga idol ang tatanungin, naniniwala ba kayo na AI lamang ang video at hindi totoo? At naniniwala ba kayo mga idol kay Inday Sara Duterte na propaganda lamang ang video na ito upang sirain ang kanilang pamilya? At para maliwanagan tayong lahat nga mga idol kung totoo nga ba mga idol ang nasa video, ay mapapakinggan natin nga mga idol ang nagrereklamo at mismong binugbog ni Pulong Duterte, na kung saan nga mga idol ay natakot di umano siya na magsumbong sa pulis sa Davao, kung kaya't siya ay dumiretso nga mga idol sa DOJ. At dito nga mga idol ay sinalaysay din niya kung paano nagsimula ang alitan, kung paano nagsimula ang galit ni Pulong Duterte, at ang lahat di umano nga mga idol ay nagsimula dahil sa babae na binayaran di umano ni Pulong Duterte upang ipamigay sa kanyang mga bodyguard, at pati mismong si Pulong Duterte nga mga idol ay mayroon ding babae. At tinitiyak nga natin nga mga idol na ang inyong mapapakinggan ay medyo hindi maganda para sa mga DDS supporters, dahil ang kanilang iniidolo nga mga idol ay nasangkot sa ganitong mga gawain. At narito nga mga idol at pakinggan natin ang nagrereklamo laban kay Pulong Duterte. Magandang gabi po at salamat pinayagan mo akong makadalaw po sa iyo. Sir, okay lang po ba magpakilala po kayo? Ako si Sean Patria, 37 years old, galing ng Davao City. Okay. Sir, ito po ang unang katanungan ko po sa inyo. Ano ba ang pinagmulan ng problemang may nagsasabi na tungkol sa bayad daw sa kinuha nilang babae? Parang na-trigger kasi siya that time, dalawang beses siya na-trigger. Yung una, yung mga bodyguard niya, binigyan niya ng babae, tapos nakulang yung isa. And then after that na bayad na lahat, parang yung isang babae doon 1K lang binigay. Ganito, 8 PM kami nag-start up to 3 AM. Di ba, medyo mahaba yung oras na naginuman kami, pero binigay sa kanya 1K lang. Doon biglang nag-iyak yung babae na bakit daw 1K lang yung binigay. Yun. Okay.
Then doon nag-start, medyo nagalit siya sa akin siya gumalit, hindi yun sa babae. Okay po. Sir, pangalawang tanong ko po, may mga vlogger ng Duterte Camp na nagsasabi na gawa-gawa lang daw ang video para sirain si Pulong. Kini-question nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa na hindi man natin yung bar? Then sabay kami that time pumasok ng bar galing sa bahay galing sa Woodridge to bar. Then yun, sabay kami that up to nalasing siya. Then binugbog niya ako sa baba. Okay. Almost 2 hours niya ako binugbog doon. Buti na lang may CCTV din yun. Pero nakita niya yung CCTV kaya medyo naputol yung CCTV. Opo. Nung time na binugbog po kayo na sinasabi nyo, tinatanggal niya ba yung CCTV? Nung nasa baba na kami, yung parang napansin niya na may CCTV, yun tinanggal, pina-off niya. Opo. Pero after that, 2 hours niya ako binugbog eh. At dito nga mga idol sa mga sumunod na tanong ay tila nga mga idol mabubuking na ang totoong pagkatao ni Pulong Duterte dahil mismo nga mga idol si Pulong Duterte ay mayroon ding babae. Sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong? At kung may requirement ba siya sa isang babae at na ino-order? Paminsan lang naman 4 times pa siya kumuha sa akin kapag tumawag lang yung business partner niya, doon ko lang siya makikita at makakausap din mapabibigyan. Okay. Ibig sabihin no, si Pulong sa kanya lang ba ang babaeng yun? Or meron pa siyang pinagbibigyan na iba o pang regalo? That time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. At ito pala mga idol ang dahilan kung bakit hindi sa pulis ng Davao nagsumbong itong biktima dahil natatakot di umano siya nga mga idol na baka iba ang kanyang mapagsumbungan at siya pa ang mabaligtad kung kaya't sa DOJ na mismo nga siya lumapit. Bakit hindi sa Davao Police isinampa ang reklamo? Bakit sa DOJ? Kasi di ba alam naman natin lahat na yung Davao hawak, hindi naman sa hawak sa kanila yung then that time hopeless ako eh, so yung ko lang kaya sa DOJ na lang ako lumapit. Opo. Kasi kung sa Davao ako lumapit baka mamali yung tao na malapitan ko ba, baka maano agad sa kanya. Opo. Ibig sabihin nyo, nababahala ka rin sa seguridad nyo sa Davao. Kasi syempre nga, mayor yung kapatid, siya congressman doon, tapos vice president, at lehitimong taga doon sila. Malinaw at detalyado mga idol ang video na kung saan ay ebidensya ng biktima. At naniniwala nga mga idol tayo na ang bidyong ito ay totoo at hindi AI na tulad ng sinasabi nga mga idol ng mga Duterte. Kung kayo ang tatanungin mga idol, ano ang inyong paniniwalaan? Ang bidyong ebidensya o ang sinasabi ng mga Duterte na propaganda lamang ang lahat? Subalit ang masasabi lamang ni Sara Duterte sa ganitong bagay ay ganito lamang. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. At ang tanging masasabi ko lamang din nga mga idol sa puntong ito ay God save the Philippines sa mga taong mapang-abuso, sa mga taong maka-China, sa mga taong walang ginawa kundi manira, at sa mga taong walang ginawa kundi abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Kayo mga idol, ano ang sagot ninyo sa sinasabi ni Inday Sara Duterte na propaganda lamang ang lahat ng ginagawa ng Administrasyong Marcos sa kanyang pamilya? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.